Negosyong pares mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, email lang kayo or message lang kayo or comment lang kayo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Focus lang sa pares, focus in one. Mas kumikita pa to kaysa sa karinderya na maraming ulam na tinda. Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang ito yung dahilan kung bakit hindi lumalaki or nalulugi yung negosyo mo. After ko malugi ng sari-sari store mga kanegosyo, way back nung pandemic, halos 95% ng negosyo na malapit sa school, puro nag-close. At isa na yung sari-sari store ko doon mga kanegosyo. Kasi 2 years din na online class, walang customer talaga noon. Pero naitawid ko pa from 2020 to 2021 yung negosyo ko. After ko malugi ng sari-sari store, hindi ko pa alam yung focus in one. Kahit sa sari-sari store, hindi ko pa rin alam yung focus in one. So, nagbarbecuehan naman akong negosyo. Sa barbecuehan mga kanegosyo, may tinda akong pork barbecue, may tinda akong tenga, may tinda akong bulaklak, balunan, isaw, tenga. Wala pa rin pala akong focus in one noon mga kanegosyo. Pag sinabi yung focus in one, tenga lang tinda mo or pork barbecue lang, wala nang iba. Tulad ng pares na to mga kanegosyo, pares lang ang tinda, wala nang lugaw, wala nang lomi, walang shawarma, walang pizza, focus lang sa pares. Mas kumikita pa yan mga kanegosyo kaysa sa karinderya na maraming ulam. Ano advantage kapag nakapag-focus ka lang mga kanegosyo? Una, advantage mo yung tarpaulin mo, hindi sabog, hindi nakapokus lang sa pares. Yung tarpaulin mo, yung marketing material mo. Tapos, dahil nakapokus ka lang sa isa, hindi ka hirap i-identify ng customer mo kung ano ba talaga tinitinda mo. Sabihin na natin, hindi naman sila araw-araw kakain ng pares, pero once a week na makaisip silang kumain ng pares, ikaw yung maiisip nila. Pares lang tinda mo eh. At least sa isang buwan, 4 na beses mo sila naging customer. Mas okay yung repeat customer mga kanegosyo kaysa pabago-bago ng customer. Pangatlo, mas na-monitor mo na maayos yung inventory mo kung nakapokus ka lang sa isa. Mas na-monitor mo din yung cash flow mo mga kanegosyo. Kasi focus ka lang sa isa kaysa sa marami kang paninda. Lalo na kung nagsisimula ka magnegosyo, limited lang yung resources natin bilang negosyante. Kaya kung nakapokus ka lang sa isa, mas ma-maximize mo yung negosyo mo. Tsaka yung puhunan na ginagamit natin. Hindi naman milyon agad yung puhunan natin eh. Minsan, inutang pa nga natin yan eh. Ang problema sa mga naluluging negosyante, kapag nalulugi na sila mga kanegosyo, nag-iisip na yan ng idadagdag nila. Ang problema din kapag kumikita yung negosyo mo, nag-iisip din kung anong idadagdag din nila. Imbis na kumikita yung negosyo mo, i-scale up mo yan sa level 2 business model. Applyan mo ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing. Dito sa pares mga kanegosyo, distribution tsaka franchising pwede. Focus lang sa pares. Doon ka tunay nakikita mga kanegosyo. Pag napa-franchise mo na yung negosyo mo, hindi ka na kikita sa pagtitinda ng pares per se. Kikita ka na sa franchising fee mga kanegosyo. Imagine, malugi man yung magpa-franchise o hindi. Yung franchising fee sa'yo na yun, bayad na yun sa'yo.
profit na agad yun. Hindi, nasa kontrata na hindi nila pwedeng i-refund yun. They take the risk. Kaya bilang negosyante, kung nagsisimula ka pa lang, focus in one, hanapin ang community ng mayaman, scale up sa level 2 business model. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Pansin nyo naman mga kanegosyo, karamihan ng negosyong kumikita yung gumagawa ng original content. Sino ba yung pares? Sino ba yung nagko-content ng pares na sumikat? Si Diwata, di ba? Nagsimula yan sa original content lang mga kanegosyo. Hanggang nag-trending na lang nag-trending. Kahit sabi mong nalulugi yung negosyo ngayon, kumita na siya. Hindi niya nga lang in-scale up yung negosyo niya sa level 2 business model. Hindi niya pina-franchise. Okay. Kaya kung umabot ka sa dulo ng video na to, subscribe ka naman, comment ka lang ng pares. Heart or like mo na rin tong video ko bilang negosyante. Kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Na tayong lahat. Peace.